Kabanata 1721. Pagbaba ni Lucian, tanging sina Kingsley, Sean, at Arisa lang ang nakita niya sa sala, na walang ibang nakikita. Nasaan si Benjamin at ang iba pa? Hindi ba't sinabihan akong maghanda para sa hapunan? Sabi ni Benjamin maghahapunan tayo ng alas 5. Anyway, hindi ka nagmamadali, Chief Zabel, nakangiting sagot ni Kingsley. Chief Zabel, halika at magkape ka muna. Malapit na tayong maghapunan, tawag ni Arisa kay Lucian. Tumango si Lucian sa kanya at naglakad. Natawa siya at sinabing, akala ko kakain na tayo pagkababa ko. Hindi ako sigurado kung ano ang ginawa niyo, pero naamoy ko ang mabainggong aroma hanggang sa itaas. Originally, alas 4:30 pa sana tayong maghapunan. Pero sabi mo walang pagmamadali, kaya binago ni Benjamin ang oras. Hiniling pa niya sa akin na tawagan ko si Jonathan at ang iba pa para sumama sa amin. Pagsingit ni Sean, natatawa ng tawa. Ito ay ganap na kagagawan ni Chief Zabel. Hindi dapat sisihin si Benjamin. Tumawa si Lucian sa saya. Kung alam ko lang, hindi ko na sinabi iyon. Aba, hintayin natin na dumating ang lahat bago tayo magsimulang kumain. Kung tutusin, ito ay itinuturing na medyo maaga upang kumain sa oras na iyon. Lumingon si Lucian at sinabi kay Arisa, hindi ko inaasahan na maghahanda kayong lahat ng hapunan. Balak kong matulog hanggang lampas 5 at umalis. Pakiramdam niya ay medyo nahirapan siya sa mga ito. Okay lang naman na maghapunan ng maaga. Hindi ko naman siguro kayo hahayaang magutom sa eroplano, nakangiting sagot ni Arisa. May mga pagkain sa eroplano. Alam iyon ni Lucian, kaya hindi niya pinayagang maghanda sila ng hapunan. Is that bit of food enough to fill your stomach? In preparing dinner for you, we started prepping about as soon as you going to bed, all frantic. But when you woke up, you said there was no rush. I was dead tired. Biro ni Kingsley, nakatingin kay Lucian. Nasa kanya na ang lahat ng ito dahil hindi siya nagsalita ng mas maaga. Humalaklak si Lucian. Nagluto ka? Oo, ako, si Edwin, Benjamin, at Sean. Kung si Edwin lang ang namamahala sa pagluluto, medyo mahirap maghanda ng pagkain ng napakabilis. Pinangalanan ni Kingsley ang lahat ng nasasangkot, tinitigan ang mga ito sa kanyang mga daliri. Hindi inaasahan ni Lucian na personal na magluto si Benjamin at natuwa siya. Kailangan kong kumain ng marami mamaya para mabayaran ang iyong pagsusumikap. Huwag mong gawin ito sa aking account. Hanggat nasiyahan ka sa pagkain, Chief Zabel, iyon lang ang mahalaga. Hindi ko sinusubukan na kumuha ng kredito sa iyo. Napangisi si Kingsley. Lumapit si Edwin na may dalang isang plato ng piniritong kasoy. Chief Zabel, nagpaluto ako ng pork jerky para sa iyo. Bakit wala kang isang piraso at tingnan mo muna ang lasa? Nagningning ang mga mata ni Lucian. Hindi na kailangan ng pagsubok sa panlasa. Alam na alam ko ang iyong galing sa pagluluto. Siguradong masarap ito. Napatingin si Kingsley kay Edwin. Nakangiting sabi niya, Edwin, bakit hindi ka magdala ng ilang piraso para subukan muna natin? Anyway, wala namang gagawin ngayon, at kailangan pa nating maghintay ng kalahating oras bago tayo makakain. Halos nagugutom na ako. Oo naman. Pupunta ako at kukuha ako ng ilan para sa iyo. Sumang-ayon kaagad si Edwin, na gumawa ng ilang karagdagang. Tinukso ni Arisa si Kingsley, gumuhit, sino ba ang nagsabi kanina na hindi siya nagugutom dahil kakain lang siya ng tanghalian kanina? Pero, gutom ka na ngayon. Kahit ako nabuntis ay hindi nagrereklamo sa gutom. Ngumiti si Kingsley nang nakakaloko. Well, medyo natunaw ako habang nagluluto ngayon. You merely assisted. Mostly, si Edwin at Benjamin ang nagluto, pang-iinis ni Sean. Kaunti lang ang alam niyang lutuin. Kung siya ang nagluluto, kailangan naming kumain sa labas ngayong gabi. Gayunpaman, mas mahusay ako kaysa sa iyo. Ganti ni Kingsley. Nagsimula na naman ang pagtatalo nilang dalawa. Tuwang-tuwa si Lucian. Dinala ni Edwin ang isang plato ng pork jerky, kasama ang mga tinidor at mangkok. Subukan mo ito, kakalabas lang nito sa kalan. Kumuha si Edwin ng isang mangkok at kumuha ng isang piraso para kay Lucian, inihain muna siya. Salamat, Edwin. Ako mismo ang gagawa. Tuwang-tuwa si Lucian. Sumulyap siya sa iba at sinabing, sige kakain muna ako, okay. Nahaharap sa masasarap na pagkain, nakita niyang imposibleng labanan ang tukso. Nagbahagi ng tawa ang lahat. Pagkatapos, pinagsilbihan ni Edwin si Arisa. Miss Graham, magkaroon din ng isang piraso. Salamat, Edwin.
Dali-dali namang kinuha ni Arisa ang bowl at hinaypan ang pork jerky para lumamig. Si Kingsley at Sean naman ay hindi nakatanggap ng ganoong espesyal na pagtrato. Pinapagsilbihan sila ni Edwin. Medyo mainit ito, ngunit nakita ni Arisa na kalugod-lugod ito pagkatapos lang nitong dilaan, hindi mantika at hindi manhid. Nagmamadaling kumagat si Lucian, walang laman kundi papuri. Yum, masarap, masyadong malasa ang pork jerky mo, Edwin. Medyo parang spicy pulled beef brisket, perfect with pasta. Kabanata 1722. Nang makitang kumakain si Lucian sa sobrang galit, mamalat ang saya sa loob ni Arisa. Hindi nagpapigil si Kingsley at tinukso si Lucian, na nagsasabing, Chief Zabel, pwede bang dahan-dahan lang? Iisipin ng mga hindi nakakaalam na hindi ka pa kumakain sa loob ng maraming siglo. Inilibot ni Lucian ang mga mata sa lalaki. Anong alam mo? Kung kasing busy mo ako, parating on the go, ganito ka rin kakain. Bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig ni Kingsley. Take your time eating. Ilang piraso na lang ang natitira, pero ang natitira ay sa iyo na lang. Walang mag-aaway sa iyo para sa kanila, sabi ni Sean na may pilit ng ngiti. Then, he even proceeded to ask Arisa, di ba, Arisa? Oo, isang piraso lang ang kukunin ko. Ang natitira ay kay Chief Zabel. Hawak ang bowl, hinihipan pa ni Arisa ang pork jerky. Humalaklak si Lucian. Paano ko kaya matatanggap iyon? We're here and can enjoy the delicious food made by Edwin anytime. This is for you to take home in the first place. We are only having a piece now to satisfy our cravings. Natural, hindi magiging madamo si Arisa sa kanya dahil doon. Well, hindi ako tatayo sa seremonya. Mabilis na tinapos ni Lucian ang kanyang piraso ng pork jerky habang ang iba ay hindi pa rin naglakas loob na kumagat sa kanila. Humalaklak si Arisa, saka ibinaba ang ulo at kinagat ang kanyang pork jerky. Kumusta ang lasa, Mrs. Graham? Gusto mo ba? Binalak ni Edwin na gumawa muli sa loob ng ilang araw kung nasiyahan si Arisa. Tumango si Arisa. Masarap ito, hindi man lang mamantika, pero masarap ang crunch, parang beef brisket. Nagustuhan niya ito ng sobra. Dahil nag-e-enjoy ka, I'll make it for you again another day. Sabi ni Edwin, nakatingin kay Arisa na may nakasulat na pagmamahal sa buong mukha. Oo naman. Tuwang-tuwa si Arisa. I envy you guys. Hindi napigilan ni Lucian na mapabuntong hininga. Nang marinig iyon, lahat ay hindi natuwa. Bagaman hindi ito mamantika, iminumungkahi ko pa rin na i-save mo ang iyong gana para sa hapunan mamaya. Maaari mong dalhin ito sa iyo at mag-enjoy sa eroplano mamaya. Habang tinatangkilik ang kanyang pork jerky, nag-alok si Kingsley ng mungkahi kay Lucian. Noon, nakakain na si Lucian ng 2 piraso ng pork jerky. Hearing said, naramdaman niyang tama si Kingsley. Pinunasan niya ang kanyang bibig, pagkatapos ang kanyang mga kamay, at tumayo, sinabing, titingnan ko kung anong masarap na pagkain doon. Hindi ako makakain ng sobra, o magiging malaking kawalan kung ako ay masyadong busog para sa anumang bagay mamaya. Napangiti si Edwin. Nasa hapagkainan lahat. Kung nagugutom ka, kumain ka muna. Since sinabi ni Benjamin na alas 5 na ang hapunan, so be it. Titingnan ko lang. Pagkasabi niyon sa kanila ay nagmamadaling pumunta si Lucian sa dining room para silipin ang pagkain. Wow! Hindi ba't mas marangya pa ito kaysa sa tanghalian? Sinalubong si Lucian ng isang hanay ng mga pagkaing nakalatag sa hapagkainan na angkop sa isang 7-star hotel. Kinagat niya ang kanyang dila. Ang pagkain ay hindi kapani-paniwala. Lumapit si Edwin at nakangiting sinabi, ang lahat ng ito ay inihanda para sa iyo ni na Mr. at Mrs. Graham. Nakangiting tumingin sa kanya si Lucian, na antig. Talagang inilabas na nila ang lahat. Gusto mo ba ang pagkain, Chief Zabel? Tanong ni Edwin, para sa kasiyahan ng mga panauhin ang pinakamahalaga. Ay, oo nga pala. Natigilan lang ako nang makita ang lahat ng pagkain na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Lucian, at halos hindi niya mapigilan ang pagnanasang matikman. Bakit hindi ka muna kumain? Tatawagan ko si Mr. Graham at ang iba para bumaba para maghapunan, mungkahi ni Edwin na sinulyapan ang oras. Hindi mahalaga kung magsimula silang kumain. Hindi, okay lang. Kaya ko pa naman maghintay. Hindi naman talaga ako. Gutom, nag-crave lang ako ng makakain. Si Lucian ay may hindi nagkakamali na asal. Habang tinitingnan ang masarap na pamasahe sa hapagkainan, tumalikod siya at pumunta sa banyo para maghugas ng kamay bago bumalik sa sala. Isa, salamat sa paghahanda ng napakaraming pagkain.
Sa totoo lang, sapat na ang ilang simpleng lutong bahay. Hindi na kailangan ng ganoong kalaking pagkalat. Si Lucian ay todong ngiti, kontento na hindi masasabi. Sabay-sabay na naghanda ang lahat. Wala akong masyadong naiambag. Si Arisa ay hindi kumuha ng kredito dahil karamihan sa mga gawain ay ginawa ng iba. Gayunpaman, salamat, natatawang sabi ni Lucian. Napangiti si Arisa. Hindi naman, Chief Zabel. Nangako si Benjamin na papakainin ka ng maayos. May konsensya na siya ngayon. Sa Jack Astor, ang ginawa lang niya ay ginutom ako, reklamo ni Lucian na may pahiwatig ng isang ngiti, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumikibot. Kabanata 1723. Chief Zabel, may hinanakit ka pa rin dyan. Nagmamadali si Benjamin para sunduin si Arisa sa Hoffman Residence. Kung sasabihin mo iyan, mapahiya mo si Arisa. Napatingin si Kingsley kay Lucian. Hindi pa rin nagbabago ang ugali niyang ilabas ang nakaraan. Nang marinig iyon, mabilis na nilinggan ni Lucian si Arisa at malumanay na suyuan, Isa, huwag kang mag-overthink. Noong iminungkahi kong makipagkainan kasama si Benjamin, hindi niya binanggit na sunduin ka. Inakusahan ko lang siyang walang puso dahil hindi ko alam. Napatingin si Arisa sa kinakabahang ekspresyon ni Lucian na may katuwaan, na mas nakakaakit ito. Hindi mo kasalanan dahil hindi niya ipinaliwanag ang mga bagay ng malinaw. Alam niya na ang kanyang asawa ay isang tao ng ilang mga salita. Minsan, nahihirapan siyang ipaliwanag ang sarili, na madaling mauwi sa hindi pagkakaunawaan. Mamaya, nang malaman kong nasa Hoffman Residence ka, hindi ko na siya sinisisi, dagdag ni Lucian, na tuyong tumawa. Chief Zabel, kumuha ka ng mga prutas. Inilapag ni Arisa ang mga prutas sa coffee table kay Lucian. Kaya kung abutin, ako na mismo ang kukuha. Kumuha si Lucian ng isang orange, binalatan ito, at hinati pa ang kalahati para kay Arisa. Dito, gayunpaman, umiling si Arisa na nakangiti. Sige kainin mo na, Chief Zabel. Kunin mo, giit ni Lucian, itinulak ito sa kanyang kamay. Ang pagbabahagi ng pagkain ay nagiging mas masarap. Nang makitang maayos ang pakikitungo ni Lucian kay Arisa, na kumikilos na parang isang elder sa kanya, parehong masaya sina Kingsley at Sean para sa kanya. Saka lang kinuha ni Arisa ang orange. May naghatid na ba ng pagkain kay old Mr. Graham sa ospital? Hindi ako makakapunta at bisitahin siya ngayon. Nagsalita si Lucian tungkol kay Darius. Ang kanyang paglalakbay dito sa pagkakataong ito ay minadali, at hindi siya gumawa ng anumang paghahanda. Maghahatid ako ng pagkain sa ospital saglit. Maaga pa ngayon. Karaniwang kumakain si old Mr. Graham pagkatapos ng alas 6, sabi ni Edwin kay Lucian. Huwag kang mag-alala, Chief Zabel. Maaari na siyang ma-discharge at makauwi pagkatapos ng ilang araw na magpagaling sa ospital. Binisita mo na siya kaninang umaga. Naiintindihan niya, segunda ni Arisa, na nagbibigay kasiyahan kay Lucian. Naunawaan nilang lahat na si Lucian ay pinipigilan ng oras. Humalaklak si Lucian. Nagmamadali akong pumunta sa pagkakataong ito kaya wala akong dalang regalo para sa inyong lahat. Babayaran ko kayo pagbalik ko. Hindi, okay lang. Ang presensya mo sa aming tahanan ay nagdudulot na sa amin ng malaking kagalakan, tunay, hindi nang ahas si Arisa na humingi sa kanya ng anumang regalo. Hindi, ito ay kinakailangan. Maghahanda ako ng mga regalo para sa inyong lahat sa sandaling bumalik ako at ipadala ang mga ito kapag handa na sila. Nagpasya na si Lucian at ipinaalam lang sa kanya. Bilang tugon, ngumiti lang si Arisa. Oh well, kung gusto niya tayong bigyan ng regalo, so be it. Bakit ang tagal nilang maligo? Napatingin si Lucian sa itaas. Mahigit 10 minuto na akong nasa baba. Aakyat ako at susuriin ko sila. Naramdaman din ni Arisa na medyo nagtatagal sila. Kadalasan, hindi sila nagtagal ng ganoon katagal. Pinasama niya sandali sina Kingsley, Sean, at Edwin si Lucian bago siya umakyat. Ang mga bata ay tapos ng maligo at pinag-uusapan kung aling mga backpack ang dadalhin. Nakatayo si Arisa sa may pintuan, tuwang-tuwa habang pinagmamasdan silang anim na nag-uusap. Dahil tapos ka ng maligo, bumaba ka na. Malapit na tayong maghapunan. Huwag ka nang mag-isip ng dadalhin mo. Hindi ka ba ibabalik ng daddy mo sa gabi? Mami, maaari tayong magdala ng mas maraming merienda para makain ni Mr. Hinton. Tumingin sa kanya si Jessie, hindi man lang nagbibiro. Napasulyap si Arisa. Napansin ang isang tumpok ng pagkain na nakalatag sa kama. Nagtataka ako kung bakit nila nakuha ang lahat ng pagkain na ito. Itinago mo sila sa kwarto. Pinandilatan niya ang mga bata,
na medyo nakonsensya. Mommy, binili ni Daddy lahat ito para sa atin, seryosong sabi ni Gavin. Sa katunayan, ang mga merienda ay espesyal na in-order mula sa pabrika ni Benjamin. Nag-aalala tungkol sa mga bata na walang pinipiling pagkain mula sa labas, na maaaring hindi malinis, ang lalaki ay espesyal na nagtatag ng isang pabrika ng merienda. Ang mga merienda sa bahay ay inihatid lahat mula doon. Alam din iyon ni Arisa. Ngunit nagtakda pa rin siya ng ilang mga limitasyon, hindi pinapayagan ang mga bata na kumain ng napakaraming merienda. Lumalaki pa rin sila, at ang pagkain ng napakaraming merienda ay tiyak na haantong sa kawalan ng gana sa tamang pagkain. Kung gusto mong dalhin ang mga ito, ilagay lamang sa isang carton na kahon. Hindi na kailangang dalhin ang mga ito. Ang kanilang maliliit na backpack ay hindi kakayanin ng marami. Kabanata 1724. I'll go and find a cardboard box for you guys, pagkasabi ni Arisa sa mga bata, tumalikod na siya at bumaba. Mommy, hihingi kami ng isa kay Edwin. Hindi mo na kailangan pang bumaba. Si Zachary at Timothy ay tumakbo palabas ng kwarto at nawala sa bilis ng kidlat. Ngumiti si Arisa at hinimok, kung gayon, bilasan nyo. Pumunta siya sa master bedroom. Kakalabas lang ni Benjamin sa banyo, halatang katatapos lang maligo. Mamasa-masa pa ang kanyang buhok at hindi pa pinatuyo, ang kanyang matipuno at balingkinitang pangangatawan ay napapalamutian lamang ng tuwalya na nakapulupot sa kanyang baywang. Sa kanyang mahahabang mga binti, ang kanyang bawat hakbang ay hindi kapani-pani walang nakakaakit. Bakit ang tagal mo? Pumasok si Arisa at casual na isinara ang pinto sa likod niya. Naghilamos ako ng buhok at umamoy ng usok sa pagluluto, kaya natagalan ako. Pinunasan ni Benjamin ang kanyang buhok, nakadikit sa kanya ang tapered nito. Nagugutom ka? Hindi. Nagkaroon lang ako ng isang piraso ng pork jerky, sabi ni Arisa na may maningning na ngiti. Kumusta ang lasa? Nagtaas ng kilay si Benjamin. Habang abala sa kusina, naamoy din niya ang mabaingong amoy at naramdaman niyang masarap ito. Ito ay hindi kapani-pani walang masarap. Ibinalik ni Arisa ang kanyang isip sa sarap kanina, punong-puno ng alaala ang kanyang mukha. Humalaklak si Benjamin. Pag-upo sa gilid ng kama, sinenyasan siya nito. Halika, bakit? Napalingon si Arisa. Mabilis na pinulupot ni Benjamin ang kanyang braso sa kanyang baywang at hinayla siya papunta sa kanyang kandanggan. Malapit na tayong maghapunan, udyok ni Arisa. Nakangiting nakatingin sa kanya, hindi napigilan ni Benjamin ang panunokso sa kanya. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Isang maliwanag na lilam ng pula ang nabahira ng mga pisngi ni Arisa, at sinaman niya ito ng tingin. Ang mga patulis na mata ni Benjamin ay kumikinang na may mapang-akit na masamang ngiti. Tulungan mo akong patuyuan ang aking buhok. Hayaan mo akong kunin ang blow dryer at i-blow dry ang iyong buhok. Kumawag-kawag si Arisa, nagbabalak na kumawala sa kanya. Hindi, okay lang. Magtawel ka na lang ng ganito. Casual na ibinato ni Benjamin sa kanya ang tuwalya, ang mga kamay nito ay agad na nakapulupot sa kanyang baywang. No choice si Arisa kundi patuyuan ang buhok sa pamamagitan ng tuwalya. Pinupunasan niya ang kumpol-kumpol niyang buhok. Mahaba na ba ang buhok mo? Naalala pa niya na hindi ganoon kahaba ang buhok nito noong umalis siya. Ilang araw pa lang siyang nawala, pero medyo lumaki na. Oo, medyo, casual na sagot ni Benjamin. Ang mga hibla ng kanyang buhok ay bumagsak sa kanyang noo, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Pinunasan siya ni Arisa ng buhok. Pumutol tayo ng mas maikli kapag bumalik ka. Okay, sagot ni Benjamin. Nakapulupot pa rin ang mga braso sa baywang niya, ayaw siyang pakawalan. Napuno ni mirth si Arisa. Bakit bigla na lang siyang naging clingy sa akin? Tapos na ako. Bumaba ang tingin nito sa kanya, nagpapahiwatig na kaya na niya itong bitawan. Ngumisi si Benjamin. Salamat, honey. Bahala ka, sabi ni Arisa. Nasa isang kamay niya ang tuwalya at ang isa ay nakasabit sa balikat nito. Ang malaking kamay ni Benjamin ay gumalaw pataas para duyan sa likod ng kanyang ulo bago marahang iginiya ang kanyang ulo pababa. Samandal siya at hinalikan siya. Mommy, kumuha kami ng isang carton na kahon na ganito kalaki. The moment the kids pushed open the door, magkasabay na humiwalay sina Benjamin at Arisa. Gayunpaman, si Arisa ay nakaupo pa rin sa kandanggan ni Benjamin, ang kanilang poster ay partikular na nagpapahiwatig. Nako, hindi namin sinasadyang makagambala. Mabilis na tumakbo ang mga bata, tinakpan ang kanilang mga mata. Sa sobrang kahihiyan, nahihiyang binatukan ni Arisa. Si Benjamin ng ilang beses gamit ang kanyang maliliit na kamao. Kasalanan mo ang lahat.
Tumawa si Benjamin, hindi man lang nahihiya. Wala akong ginawa. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Nagpumigla si Arisa na makawala sa kanya. Mabilis siyang hinalikan ni Benjamin sa labi bago ibinaba ang pagkakahawak sa kanya at inilipat siya sa kama. Kung hindi siya sigurado kung itutuloy pa niya ang pagyakap sa kanya. Masyado siyang adik sa kanya. Pupunta ako at magsusuot ng damit. Okay, sinulyapan ni Arisa ang balingkinitang figure ng lalaki. Ang kanyang mataas na figure ng gininto ang ratio ay tunay na naglalabas ng mga pheromones anumang oras at kahit saan. Napabilis ang tibok ng puso niya. Huwag kang sumilip ngayon. Hintayin mo akong babalik ngayong gabi, at hahayaan kitang busog na busog. Biglang tumalikod si Benjamin at nanligaw sa kanya, matindi ang titig nito. Kumaibat ang mga labi ni Arisa, at malakas niyang paalala, bilasan mo. Hinihintay ka na ni Chief Zabel sa ibaba. With a soft chuckle, tumalikod si Benjamin at nagbihis. Kabanata 1725. Nang makapagbihis na si Benjamin ay bumaba siya kasama si Arisa. May 10 minuto pa bago ang hapunan. Pagbaba ng mag-asawa sa hagdan ay agad silang naging sentro ng atensyon. Napakagandang mag-asawa, parehas silang gawa sa langit. Mataman silang pinagmamasdan ni Lucian, ang kanyang mga mata ay hindi maipaliwanag ng bahagya. Naramdaman din ni na Kingsley at Sean na sa tuwing magkasama sina Benjamin at Arisa, sila ang pinakakapansin-pansin sa silid. Hindi lang pala sila may magandang hitsura. Higit sa lahat nagtataglay sila ng makapangyarihang aura na nagdadala ng isang uri ng pang-akit. Naging inspirasyon nila ang iba na tumangala sa kanila. Si Jonathan at ang iba pa ay hindi pa dumarating. Itinaas ni Benjamin ang kanyang pulso at sinilip ang oras. Binili ko lang ulit sila. Pauwi na sila at dapat ay darating na agad. Si Sean, na siyang namamahala sa pag-abiso sa iba, ay natural na ginawa ang kanyang trabaho. Okay, bahagyang tumango si Benjamin at inakay si Arisa. You sure took your time in the shower. Kinailangan pa naming ihatid si Isa para sunduin ka, pang-aasar ni Lucian. Ang kanyang manipis na mga labi ay lumiliko ng isang maliit na bahagi. Benjamin sweep kanyang tapered mata sa ibabaw ng tao sa madaling sabi. Anong nagmamadali? Hindi pa alas 5. Napaawang ang sulok ng bibig ni Lucian. Dahil nasa bahay ako ng iba, natural dapat akong sumunod sa mga ayos ng host. Bahagyang tumawa si Arisa at umupo kasama si Benjamin. Nagtimpla ng kape si Benjamin at nakipagkwentuhan lang ng basta-basta kay Lucian nang bumaba si Bradley. Hindi nagtagal, bumaba na rin ang lahat ng mga bata, nilalaktawan si Bradley. Sobrang close sila ni Bradley. Sabi ni Lucian, nakadikit ang mga mata niya sa mga bata. Chuckling, Arisa explained, Zachary, Oliver, Jasper, and Jesse grew up with Bradley. Si Gavin and Tim also like Bradley a lot. Ang bonus sa pagitan nila ay hindi mapag-aalinlanganan. Tumango si Lucian, saka muling tumingin sa kanya. Kasama mo si Bradley dati. Oo, hindi alam ni Arisa kung gaano niya kakilala, kaya hindi siya masyadong nagsalita. Sumulyap si Lucian kay Benjamin, baka sa mga mata nito ang saya. Halos mahulaan niya kung bakit inayos ng huli si Bradley na sumali sa National Security Agency. Dapat maganda ang relasyon ninyong dalawa. Oo, tinuturing ko si Bradley bilang kapatid ko. Hindi itinago ni Arisa ang kanyang nararamdaman, umaasang mas alagaan ni Lucian si Bradley bilang konsiderasyon sa kanya. Huwag kang mag-alala, sasanayin ko siya ng mabuti, ngunit magiging mahigpit ito. Huwag kang maawa sa kanya. Pabirong sabi ni Lucian kay Arisa. Ang katotohanan na si Bradley ang nanalo sa iyo ay isang patunay ng kanyang halaga. Ako ay higit na masaya at hinding-hindi ako maaawa sa kanya. Naniniwala rin si Arisa na si Bradley ay hindi isang taong hindi kayang tiisin ang hirap. Bagamat kadalasang walang pakialam at mahinahon, hindi niya binitawan ang bola kapag ito ay negosyo. Tumango si Lucian. Inilipat ang kanyang tingin sa mga bata. Sumigaw siya, sweethearts, huwag lamang makipaglaro kay Mr. Hinton. Lumapit sa akin at hayaang hawakan kita. Huminto ang mga bata, lahat ay lumingon sa kanya, ang kanilang mga ekspresyon ay katulad ng nakita nila ang Big Bad Wolf. Wala sa kanila ang pumunta sa kanya. Ganyan na ba talaga ako, Katie Cut? Si Lucian ay napunit sa pagitan ng amusement at exasperation. Hindi ka nakakatakot, pero ang ngiti mo. Parang gusto mo kaming agawin, paliwanag ni Zachary. Humahadjejek. Napatulala si Lucian. Nang marinig ang sinabi ni Zachary, lahat ng matatanda ay hindi napigil ang mapatawa. Totoo nga ang ngiti sa mukha ni Chief Zabel.
Sabihin, Chief Zabel, kung kumilos ka ng medyo mas normal, hindi sila mag-iingat sa iyo. Natawa si Kingsley. Saglit na, natigilan si Lucian. Pagkatapos siya ay sumagot, ako ay ganap na normal. Ikaw ang hindi. Muling nagtawanan ang lahat. Sa eksaktong sandaling iyon, ang tunog ng makina ng sasakyan ay tumunog sa labas. Naging excited ang lahat. Si Mr. Frank at ang iba pa. Ang mga bata ay agad na tumakbo sa pinto, puno ng pananabik. Naging berde si Lucian sa inggit. Parang kulang na lang ang oras ko sa kanila. Hindi nila ako gaanong tinatanggap. Kailangan kong makipagbonding sa kanila. Benjamin, paano kung hayaan silang pumunta sa aking lugar ng maaga? Makakasama nila si Bradley at dapat mabilis na makaka-adjust. Kabanata 1726. Hindi pwede. Walang pag-aalinlangan, tumanggi si Benjamin. Ngumiti si Chief Zabel at sinabing, maaari silang pumunta sa aking lugar para sa paaralan, ang edukasyon doon ay napakahusay. Hindi ito kasing ganda ng sa akin, sumulyap si Benjamin, na walang puwang para sa negosasyon. Napakamot ng ilong si Chief Zabel, kailangan mo bang maging ganyan kadiin sa lugar natin? Sa tingin mo, saan galing ang lahat ng mahuhusay na tao na gusto mo? Ilan ba ang mayroon ka doon? Hindi sinasadya ni Benjamin na pababain siya, ngunit ang edukasyon sa lugar ni Chief Zabel ay talagang mas malala kaysa sa kanya. Maging si Jiang Cheng ay mas mahusay kaysa sa lugar ni Chief Zabel. Medyo nahiya si Chief Zabel. Pumasok sina Jonathan, Ethan, at Jack na may dalang-dalawang Jasper sa kanilang mga bisig. Punong Zabel. Sinalubong ni Jonathan si Chief Zabel mula sa malayo, na may halong pamilyar sa kanyang seryosong mukha. Punong Zabel. Binati rin ni na Ethan at Jack si Chief Zabel. Tumingin sa kanila si Chief Zabel at nakangiting sinabi, na wala agad kayo pagbalik nyo, mas abala sa akin, ha? Haha, may mga bagay sa kumpanya, kaya kailangan ko munang humawak sa kanila, paumanhin ni Jonathan, hinawakan sina Zachary at Tim bago sila binitawan. Si Ethan at Jack ay mayroon ding mga bagay na dapat harapin sa kumpanya, kaya kailangan nilang pumunta. Si Benjamin ay abala rin at kailangang sumama sa kanila. Hindi ba kayo niyaya ni Sean para sa pasta? Hindi kayo sumama. Sinulyapan sila ni Chief Zabel. Akala namin babalik ka mamaya. Humalaklak si Ethan. Napaawang ang bibig ni Chief Zabel. Yumuko si Jack para ibaba si Jasper. Nandoon ang lahat at tumayo si Benjamin para batiin ang lahat, let's go eat pasta. Tumalikod siya at inabot ang pasta ni Arisa. Ngumiti si Arisa at ipinatong ang kamay niya sa ibabaw niya. Hinayla siya ni Benjamin. Natuwa si Jasper nang marinig ang tungkol sa pasta at masayang binati nilang lahat si Chief Zabel at ang iba pa bago nagmadaling maghugas ng kamay. Inutusan ni Benjamin si Ethan, ihanda mo na ang eroplano, malamang mga alas 6:30 o 7. Tumango si Ethan, got it. Mabilis na tumawag si Ethan para ayusin ito bago sumama sa kanila na maghugas ng kamay at kumain ng pasta. Iyon ay isang piging ng palm, ngunit ang lahat ay nakainom na ng kaunti sa oras ng tanghalian. Kaya naman, nagmadali sila para sa hapunan na ito, mayroon lamang kaunting red wine upang itakda ang mood. Napansin ni Jonathan na mahilig uminom si Chief Zabel, ngunit hindi niya nakitang umiinom sila ng husto at naging curious siya. Bakit hindi ka umiinom, Chief Zabel? Hindi na ba kasing ganda ng dati ang pagpaparaya mo? Marami tayong nainom noong tanghalian, sa kasamaang palad wala ka. Wala akong pakialam kung kaunti pa kayong uminom ngayon, pero hindi na ako sasama sa inyo. May mga gagawin ako pagbalik ko. Kinaway-kaway ni Chief Zabel ang kamay sabay turo kina Jonathan, Ethan, at Jack na wala sa lunch. Tumaas ang kilay ni Jonathan at nagpas siyang makipag-inuman kay Chief Zabel. Kung hindi ka umiinom, hindi ito masaya para sa amin. Dalhin si Benjamin, tumingin si Jonathan kay Benjamin, na hindi maaaring hindi uminom. Itinaas ni Benjamin ang kanyang baso ng red wine at sinenyasan si Jonathan mula sa kabilang mesa. I'll take over them in a bit, para hindi ako iinom ng marami. Kung gusto mong uminom, sige. Nagulat si Jonathan, binabawi mo si old Mr. Graham. Oo, tumango si Benjamin, at pupunta rin doon si Bradley. Mr. Patterson, Bradley, at kami, pupunta rin kami. Ngumisi si Jasper kay Jonathan, sabi sa kanya. Anong pupuntahan mo dyan? Curious na tanong ni Jonathan. Dinadala namin si Bradley kay Chief Zabel, at kapag naihatid na namin siya, babalik kami kasama si Daddy, nakangiting sabi ni Timothy, na mukhang mas kaibig-ibig.
Tinapik ni Jonathan ang ulo ni Jasper. Nagulat din sina Ethan at Jack, lahat kayo pupunta. Naisip ni Ethan kung lilipat sa mas malaking eroplano. Basta Benjamin at mga bata ang kumukuha sa kanila, hindi kami pupunta, sabi ni Kingsley kay Ethan. Ethan relax, hindi na kailangang baguhin ang modelo ng sasakyang panghimpapawid. Kabanata 1727. Kung gusto ninyong uminom, patuloy na uminom. Kung hindi, pumunta sa cellar at kumuha ng higit pa. Napatingin sa kanila si Benjamin. Ang mga may gagawin ay tumigil sa pag-inom. Gusto ko talagang makipag-inuman kasama si Bradley, baka sa susunod. Ngumiti si Ethan kay Bradley, ngunit sinundan niya si Lucian sa mesa. Maaari pa akong uminom o dalawa ngayon. Nagklink si Bradley ng salamin sa kanila. Hindi pinansin ni Lucian ang mga nakababata at itinoon ng atensyon sa pagkain ng salad. Matapos ang pasta na ito, hindi nila alam kung kailan sila magkakaroon ng oras upang bumalik muli. Hindi ako umiinom, nag-iipon ako ng silid para sa salad. Hindi ako tulad ninyo, laging handang pumunta rito at kumain ng gourmet food. Napatingin ang lahat kay Lucian na humiwalay, walang tigil ang bibig, at hindi napigil ang tumawa. Pagkatapos kumain ka pa, ang mga mata ni Jonathan sa likod ng mga lente ay kumislap sa katuwaan. Hindi nagpahangin si Lucian sa harap nila, kahit na mas matanda siya, mas parang kaibigan. Nakita ni Arisa ang lahat na nag-e-enjoy sa kanilang pagkain at hindi nawala ang ngiti nito. Mr. Whitley, nakapaghanda ka na ba ng pasta ni Dad? Tanong ni Arisa. Nag-impake ako ng isang bahagi para kay Darius at ipinahatid ito kay Peter. Umupo si Mr. Whitley sa dulo ng mesa at sumagot kay Arisa. Mabuti, nag-alala ako na makalimutan mo sa lahat ng negosyo. Kailangan mong gawin muli ito mamaya. Iniimpake ko ito kaagad kapag handa na ito. Sagot ni Mr. Whitley. Tara, kain tayo ng pasta. Walang ibang magawa si Arisa, kaya ni-entertain niya si Lucian Zabel kasama si Benjamin. Paminsan-minsan ay hinihimok niya si Bradley at ang iba pang kumain. Alam ng lahat na aalis si Bradley, kaya natural na maraming pag-uusapan. Umupo sila sa isang dulo, masayang nagkukwentuhan. Walang pakialam si Benjamin. Paminsan-minsan ay naghahain siya ng salad kay Arisa. Umikot ang mga mata ni Chief Zabel, hindi nakakalimutang sumulyap sa mag-asawa. Halos sobra na sa kanya ang sweetness nila. Sabi ko, Benjamin, bakit ka biased? No wonder the kids don't call you daddy. You only know how to serve salad to little ones. Serve them to. Hindi siya marunong maging daddy, you guys can deduct points from him. Nakangiting pinalakas ng loob ni Chief Zabel si Jasper at ang iba pa. Napatingin lahat sa kanya ang 6 na bata. Si Oliver, na siyang namamahala sa pag-iingat ng puntos, ay sumagot, Mr. Zabel, hindi na kami magbabawas ng mga puntos sa pagkakataong ito, o hindi niya kami isasama mamaya. Hindi napigilan ni Chief Zabel na matawa. Kung hindi siya maglakas loob na dalhin kayo, ibawas lahat ng puntos niya. Hindi nakaimik si Benjamin. Nakangiting nakatingin sa kanila si Kingsley at ang iba pa. Ngumiti si Jasper, sinulyapan si Benjamin, at sinabing, basta maganda ang pakikitungo niya kay nanay, ayos lang. Walang bawas na puntos. Oh, sa wakas ay naunawaan na ni Chief Zabel. Protective talaga si Jasper at ang iba pa kay Benjamin. Sinasadya mo ba ito? Tinukso ni Chief Zabel si Benjamin sa mahinang boses. Naghain si Benjamin ng isang malaking hipon para ikulong si Punong Zabel. No more nonsense, aalis na tayo in 10 minutes. Napaawang ang bibig ni Chief Zabel. Pagkuha ng libreng flight pabalik, wala siyang masabi sa bagay na iyon. I-refund ko muna ang plane ticket, daan-daan ito. With that, nilabas niya ang phone niya at ni-refund ang ticket sa harap nila habang kumakain sila ng pasta. Chief Zabel, bakit ilang daan lang, hindi lampas 1,000? Economic class ba ang kinuha mo? Napatulala si Sean. Masyado bang matipid si Chief Zabel? As a person of such high status, hindi siya dapat ganito. Hindi inisip ni Chief Zabel na may mali. Mamantong hininga siya, walang pera ang departamento, kaya kung magkano lang ang meron tayo. Tsaka, mahigit 1 oras lang ng kaunti, so balik kung saan tayo uupo, di ba? Higit sa lahat, ayaw lang niyang gumastos ng pera. Masasabi ng lahat, hindi ka ba nasusuklian? Naguguluhan din si Arisa. Kapos man sa pondo ang departamento, ang perang ito ay tila hindi lumalabas sa budget ng departamento. Ito ay binabayaran, sumulyap si Chief Zabel kay Arisa. Sinulyapan siya ni Benjamin at alam niya ang iniisip niya.
He explained to Arisa in a low voice, his butt determines the standard. He just likes to sit in the cheaper seats. Kapag nag-claim siya ng reimbursement, mapupunta pa rin sa kanya ang perang naipon. Napaawang ang bibig ni Arisa na parang nahihiyang tumawa. Kabanata 1728. Sa tingin mo ba madali para sa akin? Mahigpit na tayo sa pondo, halos hindi na natin kayang bumili ng pasta, muling iyak ni Chief Zabel sa kahirapan. Kakatanggap mo lang ng 100 million kay Jeremiah kahapon, don't think I don't know. Walang pakialam na sinulyapan siya ni Benjamin. Kahit anong iyak ni Punong Zabel sa kahirapan dahil sa pera, nanatili siyang hindi natinag. Ang taong ito ay medyo tuso. Hindi ba't sinubukan lang niyang maglaro ng sympathy card at makakuha ng mas maraming puhunan? Umubo si Chief Zabel, oo, 100 million, pero sa equipment updates, system updates, kalkulahin mo sa sarili mo, magkano ang matitira. Maaari pa ring higit sa 10 milyon. Ibinigay sa kanya ni Benjamin ang eksaktong figure nang hindi kumukupas ang mata. Ibinuka ni Chief Zabel ang kanyang bibig, nakaramdam ng pagkabigo. Hindi niya kayang lokohin ang lalaking ito. Napasulyap si Arisa sa kanila pero hindi ito hamarang. Silang dalawa lang ang nakakaintindi sa mga bagay na ito. Nakita niyang medyo kawili-wiling pakinggan. Tumingin si Chief Zabel kay Benjamin at alam niyang hindi na siya magsasalita sa pagkakataong ito. Kumain tayo ng pasta, kalimutan ang tungkol sa mga nakakapanlulumong bagay na ito. Hindi man lang naapektuhan ang gana ni Chief Zabel, sarap na sarap siya sa pagkain. Hindi naman kasi ito nakakapanlumo kung tutuusin. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring pakinabang. Sa 100 milyon mula kay Jeremiah, nakaramdam ng lubos na kasiyahan si Chief Zabel. 40 minuto ang lumipas, matapos ang pasta, ang lahat ay handa nang umalis. Inihanda ni Mr. Whitley ang pagkain para kay Chief Zabel. Si Mary ay tumutulong din, nag-aayos ng mga bagay-bagay. Nakita ni Arisa kung ano ang maaari nilang dalhin at pumunta upang kumuha ng para sa kanila. Ang mga inihandang pagkain, prutas, merienda, at ang salad sauce na karaniwang ginagawa ni Mary ay inihanda lahat para kay Chief Zabel. Sobra, magalang na sabi ni Chief Zabel, puno ng saya ang mukha. Ngumiti si Arisa sa kanya, ibalik mo ang mga sariwang pagkain na ito at hayaang ang kusina ang maghawak nito. Tumulong din si Jasper at ang iba pa, na nagdala ng maraming seafood at tuyong paninda. Chief Zabel, kung tapos ka nang kumain, tawagan mo kami, at ipapadala pa namin sa iyo. Salamat, honey. Nadamay si Chief Zabel sa pagiging maalalahanin ni Jasper. Hehe, you're welcome. Ingatan mong mabuti sina Bradley at Mr. Graham. Dagdag ni Jasper, si Mr. Zhang ay sadyang mukhang malungkot, akala ko lahat ng ito ay sadyang inihanda para sa akin, para pala sa Bradley mo at kay Mr. Graham. Para ito sa lahat, pati na sa mga hindi pa nakakasubok ng pasta. Lahat ay may kaati. Kapag handa na ang kusina, makakain na tayong lahat, paniniguro ni Zachary kay Chief Zabel. Sige, kumuha ka pa, mas naging mapilit si Chief Zabel. Halos maubos ang mga gamit sa bahay. Hindi alintana ni Benjamin ang kinuha nila, basta nagustuhan nila. Matapos ipak ang lahat, inilipat nila ang lahat sa eroplano. Ibinaba mo ba ang nakaimpake na pagkain? Paalala ni Arisa sa mga bata. Ah, hindi pa, bulalas ni Jasper. Ano ito? Tanong ni Benjamin kay Arisa. Sinabi sa kanya ni Arisa, nagpak sila ng isang kahon ng merienda. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin at hiniling kay Jack na ibaba ito. Kinuha din ni Bradley ang kanyang bagahe, habang tinulungan naman ng mga bodyguard na ikarga ito sa eroplano. May nakalimutan ba tayo? Nag-aalalang tanong ni Arisa. Dapat ay maayos na, boss, inimpake mo na ang lahat para sa akin, maaari akong bumili ng mga bagay doon. Labis na naantig si Bradley. Madilim na pagdating mo doon, at ang hirap mag-ayos ng kama at lumabas para bumili ng gamit. Anyway, nasa bahay na natin lahat, dalhin mo na lang. Ito ay iyong sariling eroplano, kaya hindi mo na kailangang lumipat ng malayo kapag nakarating ka doon, ito ay maginhawa. Inayos ni Arisa ang damit para sa kanya, ingatan mo ang sarili mo dyan, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Okay, tumango si Bradley, natatakot na baka maiiyak siya kapag nagsalita siya. Ngumiti si Arisa at tinignan siya ng mabuti. Nagpaalam na rin si Chief Zabel sa lahat. Sa susunod na punta ko, walang sino man sa inyo ang bawal umabsent, makikipag-inuman ako sa inyong lahat. Oo naman, hindi naman natakot si Kingsley.
Hindi napigilan ng iba ang tumawa. Kabanata 1729. May nakalimutan ba tayo? Tanong ulit ni Arisa, pinaalalahanan silang mag-double check. Ma'am, wala po kaming nakalimutan. Lahat ng 6 na bata ay tumunog, hindi nila kailangang magdala ng anumang bagahe. Ang mga bagahe ni Bradley ay nakaimpake na, walang naiwan. Yung gamot ko, nasa kotse pa yata. Biglang naalala ni Chief Zabel ang kanyang gamot. Iniwan niya ito sa sasakyan nang bumalik sila ng tanghali, sa pag-aakalang dumiretso sila sa airport sa hapon nang hindi ito inilabas. Naalala rin ni Kingsley at ngumiti ito para kunin ito para sa kanya. Halos nakalimutan ko, mas mahalaga ito kaysa sa lahat ng damit mo. Inilipat ni Kingsley ang gamot ni Chief Zabel sa gilid ng eroplano at pinalagay ito ng maayos sa bodyguard. Kung nakalimutan natin, maaari mo itong ipadala sa akin ng buong puso. Tumawa si Chief Zabel. Ngumiti si Sean, kung may problema ka habang wala ka, tawagan mo lang ako o tawagan si Mr. Graham. Tumango si Chief Zabel. Lahat ng ito ay may label sa packaging, siguraduhing ihiwalay ang gamot kapag bumalik ka, huwag ihalo ang mga ito. Paalala ulit ni Sean, alam ko, hindi ako bata, masasabi ko kung alin ang para sa pagkain at kung alin ang para sa paggamit. Tinapik ni Chief Zabel ang balikat niya, alam niya ang pagkakaiba. Handa na ang lahat, aalis na ba tayo? Tumingin si Chief Zabel kay Benjamin. Tinatawag niya ang mga shot sa kanyang eroplano. Maaga kayong umalis, sabi ni Arisa kay Benjamin. Ang pag-aayos ng mga bagay ng maaga ay nangangahulugan na makakabalik din sila ng maaga. Okay, tinapik ni Benjamin ang ulo niya. Huwag mo na kaming hintayin, magpahinga ka ng maaga. Alam ko, napangiti si Arisa, stop being so clingy. It's not like you're going for many days. Makikita mo siya ulit pagkalipas ng ilang oras. Biro ni Zhang sa kanila, kumaway kay Arisa. Arisa, alis na tayo. Alam, punong Zabel. Kumaway pabalik si Arisa. Boss, alis na tayo. Huwag mo akong alalahanin. Kumaway si Bradley kay Arisa. Lumapit si Arisa at niyakap siya. Go on, do your best. Kung hindi talaga bagay sa atin, bumalik ka, okay lang. Oo, alam ko, ingatan mo din sarili mo. Tumango si Bradley at sinabi sa kanya bago sumakay ng eroplano. Mommy, bye. Babalik din kami. Huwag mo na kaming palampasin. Sumunod naman si Jasper at ang iba pa. Pinagmasdan sila ni Arisa na sumakay sa eroplano, hindi inaasahan na mamimiss sila. Maging mabuti at kumilos, okay. Aalis na kami. Kinurot ni Benjamin ang pisngi niya bago tumalikod para sumakay ng eroplano. Okay. Tawagan mo ako pagdating mo, nakangiting sabi ni Arisa. Tumabi sa kanya sina Jonathan, Kingsley, Sean, at Edwin, pinapanood silang umalis. Naiwan sina Ethan at Jack na namamahala sa pamamahala ng negosyo. Mabilis na umikot ang mga propeller, sarado ang pinto ng cabin, at sinamahan sila ng 7 o 8 bodyguard. Pumasok na tayo sa loob. Tawag ni Arisa sa lahat habang papaalis na ang eroplano. Ilang sandali pa ay 6:00 na. Biglang nena si Kingsley at ang iba pa. Oh, lalabas tayo para mamasyal. Para saan? Hindi nakaimik si Sean. Tumingin si Jonathan sa kanilang dalawa, hindi ako sasama sa inyo, kailangan kong pumunta sa law firm mamaya. Kingsley, Sean, si Ethan at Jack ay abala rin sa kani-kanilang mga bagay, hindi kasing leisure nilang dalawa. Kailangan ko ring mag-overtime sa kumpanya. Awkward nang umiti si Ethan. Nang makitang lahat sila ay may mga bagay na dapat gawin, ipinayo ni Arisa, magpahinga ka lang ng 1 araw, hindi ito magtatagal ng anuman. Kahit si Arisa ang nagsabi niyan. Tumingin si Kingsley sa kanila, let's go out and have a gathering. Napaawang ang bibig ni Jonathan, are you too free? If you are, come help me look up some information. Marami pa siyang kaso na hindi neresolba. At sa pagkakataong ito, ang usapin ng pagiging ambush. Ang bagay na ito ay magiging abala sa kanila sa mahabang panahon, ngunit kailangan pa rin nilang hintayin na bumalik si Benjamin at pag-usapan kung paano ito partikular na haharapin. Kabanata 1730. Si Jonathan, Ethan, at Jack ay umupo sa Yaleview ng ilang sandali, pagkatapos ay umalis upang gawin ang kanilang sariling mga bagay. Naghanda na rin si Sean na magpatingin sa ospital. Mabuti naman at nagpa siya si Arisa na sumama sa kanya para makita si Darius. Sasama ako sa inyo. Nino si Kingsley at ayaw pang umuwi lalo na't wala si Jasper at ang iba pa. Pwede kang makipag-date, pang-aasar ni Arisa.
Anong petsa? Matagal na akong gumagala sa kanluran, malamang iniisip ng mga babaeng iyon na naliligaw ako, sagot ni Kingsley, habang nakatingin sa refleksyon niya sa salamin. Medyo naging tand na siya. Sumandal si Sean sa sandalan ng upuan, ngumisi, sa ganyang tingin, mas maraming babae ang magkakagusto sa'yo. Pinaandar ng bodyguard ang sasakyan, si Arisa ang nakaupo sa likod. Hindi niya napigil ang matawa sa kalokohan nila. Huwag kang mag-alala, kulay kayo manggilang ito, hindi tulad ng pumangit ako o kung anuman. Sa tingin ko mas gwapo ako sa ganitong paraan, sabi ni Kingsley, na medyo nasiyahan sa kanyang sarili. Hindi napigilan ng bodyguard ang pagkibot sa gilid ng kanyang bibig, si Mr. Watts lang ang maglalakas loob na magsabi niyan. What's with your expressions? Hindi ba ako gwapo? Tanong ni Kingsley na hinahangaan ang sarili sa salamin. Bagaman hindi ako kasing gwapo ni Benjamin, medyo big deal pa rin ako, biro ni Kingsley. Humalaklak si Arisa at tumango, oo nga, sobrang gwapo. Ngunit kung minsan, maaari siyang maging tanga. Ngayon ka lang maglakas loob na sabihin iyan sa akin, kung nandito si Benjamin, tiyak na itataboy kanya palabas ng sasakyan. Tinukso ni Sean si Kingsley, at tumawa si Kingsley. Hindi mo naman ako ipagkakanulo diba? Bumalik ang tingin ni Kingsley sa kanila, humihingi ng tulong para ilihim ito. Ngumiti si Arisa ngunit na natiling tahimik. Tumingin din si Sean sa bintana ng sasakyan, hindi siya pinansin. Ngumuso si Kingsley at tumalikod, hindi ako natatakot, wala akong ginawa. Sa ospital, katatapos lang kumain ni Darius, at si William naman ay naglilinis ng mesa. Oh, nandito na naman kayo. Medyo nagulat si old Mr. Graham nang makita silang tatlo. Halos madilim na sa labas, dumidilim na, at pupunta pa kayo. Wala kaming gagawin sa bahay, kaya pumunta kami para makipag-chat sa iyo. Nagdala ulit ng pagkain si Arisa para kay Darius. Ikaw, anak, bakit hindi mo kasama si Zachary at ang iba kung wala kang gagawin, sa halip na pumunta sa ospital? Kahit na pinagalitan siya ni old Mr. Graham, tuwang-tuwa pa rin siya. Binalik ni Mr. Graham, Benjamin at ng mga bata si Chief Zabel, wala sila sa bahay, babalik lang sila sa gabi. Ngumiti si Kingsley at umupo sa dulo ng kama, nakatingin kay Darius. Pumunta din sila. Nagulat si Darius, no wonder pumunta dito si Arisa. Hindi sumunod si Jasper at ang iba pa. Oo, pumunta silang lahat, doon din nagwo-work si Bradley. Ayaw ng mga bata na may one, kaya gusto nilang pumunta doon saglit, baka hating gabi lang sila bumalik dito. Umupo si Arisa sa isang upuan sa tabi ng kama, nagbabalat ng mansanas para kay Darius. Umupo din si Sean sa gilid, tinitingnan ang ekspresyon ni Darius. Buti na lang gumaling siya. No wonder sinabi mong wala kang gagawin. Humalaklak si Darius, binalatan ni Arisa ang isang piraso ng mansanas at iniabot kay Darius. Tatay, magkaroon ng isang piraso ng mansanas. Okay, dapat meron ka rin. Kinuha naman ito ni Darius at nag-alok din kina Kingsley at Sean, kumain na rin kayo, huwag niyo lang akong panoorin. Hindi na ako makakain, busog na ako sa pagkain sa bahay. Humalaklak si Kingsley, sa pag-aakalang malamang ay hindi pagganap na natutunaw ang pasta mula sa tanghalian, at ngayon ay alas 5 na at kumakain na naman siya. Tila hindi lumiit ang kanyang tiyan. Ngumiti si Darius, marami din akong kinain sa gabi. Pagbalik ni Chief Zabel, may pinaghandaan ba kayo na iuuwi niya? Yes, we have prepared everything. Nakangiting sagot ni Arisa. Halos lahat ng bagay sa bahay ni Benjamin ay naubos na. Humalaklak si Sean at sinabi kay Darius ang kanilang inihanda. Tawa ng tawa si Darius. Laging mahilig kumain si Lucian, hindi siya nagbabago sa lahat ng mga taon na ito.